Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nagliig na dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ngayon ay Huwebes, kasunod ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo ang lahat. Tayo po'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid ko kay Kristo, natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang.
Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa lahat ng mga bansa ang iyong liwanag walang hanggan sa pagpapakita ng iyong anak. Kaming sambayanan mo ay makasambanawa sa Kanya hanggang kami ay makaharap sa liwanag na walang wakas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansang nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwi na siya naway, idalang nitong bayan. Kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Naway yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo ang lahat.
Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakihan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwag ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantala nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Merry Christmas. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang magtatapos na pang Christmas. No? Sa linggo po ay Baptism of the Lord. That's the end actually of Christmas season. Pagka-Lunes niyan, kinabukasan, balik na naman tayo sa ordinary time. No? Kaya, pero sabi nga nila, araw-araw ay Pasko. Diba? So, araw-araw pwede tayo mag-greet each other, Merry Christmas. At ang importante lang naman dito, na pwede tayong magbahagi ng ating pagmamahal at makakatanggap din po tayo ng pagmamahal. Lalong-lalo na po yung pagmamahal na galing sa ating Panginoon. There is that song na kung kakantahin natin, sabi nga natin, lagi tayong tinatamaan, no? Yung kantang, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty. Hindi ko na alam ang kasunod. Basta, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Kung saan na tayo na pumupunta, lagi na lang nagbabalat kayo, hindi natin alam kung sino talaga nagsasabi ng totoo, sa media, kung ano itong mga sinasabi. Na ngayon, yung very hot ngayon na issue yung flight stewardess ba yun, flight attendant, na may nilabas na balita, ganon, tapos may nilabas naman under balita na ganon. So, nakukonfuse tayo kung ano ba talaga ang totoo. So, binabahagi lang po sa atin yung interest lang nila. Kaya kuminsan tayo ang nahihirapan. Ngayon, sa ating unang pagbasa, makita po natin na hinahamon tayo ng Apostol San Juan sa ating unang pagbasa, na
dapat marunong tayong magmahal ng totoo. Pag nababasa ko po ang sulat na ito, ang libro na ito, lagi ko pong naaalala ang sulat na ito. Lagi ko pong naalala yung pagmamahal ng krus. Lagi nating nakikita yung krus, may suot-suot tayong krus. Oh, para sa akin, pag nakikita ko yung krus na yan, sabi ko sarili ko, totoo na ba ako? Ako ba'y gumagawa ng totoo, namumuhay ng totoo, at nagsasabi ng totoo? Dahil pag nakita ko ang krus na yan, lagi ko naalala yung dalawang sides ng krus, yung vertical at saka horizontal. No? Yung vertical side ng krus, naalala ko yung relationship ko sa ating Panginoon. Diba? Ako at ang ating Panginoon. At ang vertical side o horizontal side ng krus ay ang relationship ko sa aking kapwa-tao. So kung sinasabi kong mahal ko ang Diyos, pero hindi ako nagmamahal sa aking kapwa, wala akong krus. Hindi ko dala-dala ang krus. Pag sinabi kong mahal ko ang Panginoon, pero hindi ko mahal ang aking kapwa, ako'y isang sinungaling. Maraming beses po nangyayari sa atin yan. Kaya nga may isang preacher na sabi niya, ay isang pari din po, no, na sabi niya, kung lahat lang naman ang pumupunta ng simbahan, kung lahat lang naman mga Kristiyano ay nagsasalita at namumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, kami sana mga pari hindi na namin kailangan mag-preach. Kami mga pari hindi na sana namin kailangan mag-sermon, magbigay ng homily. Ang dami sana natin mga brothers, no, na mga lay ministers natin, hindi na kailangan mag-preach. Kung lahat ng Katoliko, lahat ng Kristiyano, lahat na pumupunta ng simbahan ay gumagawa ayon sa kautusan ng Diyos. Kung sinusunod lang natin ang simbolo ng krus na yan. Dahil sa pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa, dala-dala po natin ang krus na yan. At ang krus na yan po, hindi ibig sabihin po na napaghihirap lang. Ang krus po na yan ay nagpapahiwatig sa atin at nagpapaalala sa atin na tayong lahat ay niligtas na ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Ang krus po na yan ay simbolo po yan ng ating tagapagligtas na tayong lahat po ay niligtas ng ating Diyos. Ngunit, yun na nga alam sabi natin lagi, no? Ngunit, depende na po sa atin kung ating yayakapin ang krus na yan. Depende na po sa atin kung atin pong isabuhay ang krus na yan. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal din po sa ating kapwa. At sa pagmamahal na yan, diyan natin nakikita na si Kristo ay tunay na may autoridad. Si Kristo may tunay na authority kung bakit siya nagsasabi ng mga siya anak ng Diyos, na nagsasabi sa ating ebanghelyo ngayon, no? Nang binasa niya na, sa libro ni Isaías na natutupad ang lahat ng ito ngayon sa inyong pandinig. May authority siya na sabihin. Bakit? Dahil ginagawa niya talaga yun. Hindi siya sinungaling. Hindi kasi siya sinungaling. Kaya talagang totoo siya. Kaya may authority siya na magsalita. Ngayon, tatanong natin sa sarili natin, tayo ba may authority para magsalita? Kung tunay tayong nagmamahal, kung totoong tao tayo, kung tunay yung ating pagkatao, na wala tayong tinatago, pwede natin sabihin na may authority din po tayo. Pero kung sinungaling tayo, wala po tayong authority na magsalita. Kaya kung minsan kami mga pari, kami mga preachers, no? Minsan malaking responsibility sa amin yan. No? Yung magpipreach ka, tapos sabihin namin kung minsan, totoo ba ako? Kaya lagi kong tinatanong yan sa sarili ko. Kaya lagi akong nangungumpisal din po. Baka akalain ninyo, hindi kami nangungumpisal. Nangungumpisal din po kami. Naghahanap din po kami ng mga kapwa namin pari para mangumpisal din po kami. Baka sabihin nyo, butin lang sila, Father, diretso sila sa langit, diretso sila mangumpisal doon. No, hindi po. Kailangan po namin mangumpisal sa kapwa namin pari.
Then we have to cleanse ourselves also. Kailangan linisin din po namin ang sarili namin. Para habang kami nagmimisa po, pwede namin sabihin sa sarili namin, worthy ako na magmisa. I have this authority to speak dahil ginagawa ko. Di po ba? Tulad din sa inyong mga magulang. No? Paano nyo sasabihin sa inyong mga anak, uy, magsimba naman kayo, magdasal kayo doon. Hindi nga kayo nagsisimba. No? Paano nyo sasabihin sa inyong mga anak na huwag kayong tawag dito, mag-inom, mag-sigarilyo, yung mga vices na yan, mga bisyo na yan. Huwag kayong ganyan. Ihawak-hawak mo yung isang bote ng empe. Mo emperador. No? Huwag kayong manigarilyo po. Mayroon kang nangangamoy ka pa sigarilyo. What authority can you have? No? So must have that consistency in life para tuloy-tuloy naman po yung ating pagiging, sabi nga ng ating Panginoon, kailangan kita to preach the gospel. No? Kita po lahat, hindi lang po kami mga pari, mga lay ministers ang may karapatang mag-preach. Lahat po tayo na bininyagan, may karapatan po tayo mag-preach. Pero unang-una po, dapat mag-preach muna tayo sa sarili natin. Ayusin natin ang sarili natin. Nang sa gayon, pag nakikinig yung mga tao sa atin, sabihin naman nila, naniniwala ako dahil ikaw ang nagsasabi. Maraming beses po nangyayari sa atin yan. Na kami mga pare, kuminsan wala na kaming credibility dahil sa mga kapwa na kasama naming pare na may ginagawang hindi maganda. Yung mga pulis natin ngayon, di po ba? Minsan nga sinasabi wala na kayong credibility dahil sa mga kapwa pulis din nila na gumagawa ng wala, hindi mabuti. Yung mga politicians natin, kuminsan o kadalasan, sabi, naku, huwag ka nang makinig dyan. Dahil na naman, puro na naman pangako yan, hindi naman ginagawa. Nawalan din po ng credibility. So marami sa atin nawawalan ng credibility dahil hindi naman nakikita sa ating buhay ang mga sinasabi natin. Hindi naman sinasabuhay ang mga pinapahayag natin, ang mga preachings natin. So si Jesus Christ, He gave us this example. Napakagandang halimbawa ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon na may authority siyang magsalita dahil yun talaga ang totoo. May authority siyang magsalita dahil ginagawa niya kung ano man yung kanyang sinasabi. Nung na-ordain po ako as deacon, kung itatanong nyo, kailan yun? 27 years or 28 years ago, when I was ordained deacon, hindi ko talaga makalimutan yung challenge na binigay sa amin ng ang obispo na nag-ordain sa amin. Si Bishop Almayo yata yun. No? Ang sabi niya sa amin, many times sinasabi natin, no, na you do what you preach. No? You do what you preach. Kung ikaw ay nagpapahayag, gawin mo rin. Diba? Ganyan lang, basic yan eh. No? Kung ano yung sinasabi mo, gawin mo. Pero yung challenge niya sa amin iba. Sabi niya sa amin, you preach what you live. Ipahayag daw namin kung ano yung buhay namin. Diba malaking challenge? Kaya mo bang ipahayag? Kaya bang i-preach ang buhay mo? Kung kaya mong i-preach ang buhay mo, then you can say, you have that authority like Jesus Christ. Kaya yung nasabi, ang challenge lang doon ayusin mo muna ang buhay mo bago ka mag-preach. Dahil magkakaroon ng authority, magkakaroon ng magandang epekto sa mga nakikinig kung talagang yan ang buhay mo na sinasabi mo rin. Dahil pag hindi ganyan ang buhay mo at ganyan lang sinasabi mo, many people will say, look who's talking. So wala ka ng kredibilidad sa buhay. Let us imitate the life of Christ. Hindi man madali, pero hindi naman po imposible. Let us pray for that. Let us
pray for each other also to attain it, na sana one day kayang-kaya nating i-preach ang buhay natin tulad ng ginagawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Magsisayo pang lahat. Lumapit tayo ngayon ng may pagtitiwala sa Ama ng anak ni Jesus. Ng anak na si Jesus na nagpahayag ng taon ng kabutihang loob ng Panginoon sa sinagoga sa Nazaret. Atin pong itutugon, Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang buong simbahan naway patnubayan ng halimbawa at mga aral ni Jesucristo sa pangangaral ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga nasa pamahalaan naway pangatawanan ang kanilang tungkulin, pangalagaan ang kapakanan ng mga dukha at mga pinabayaang nanlipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang mga nararapat na hakbang upang ang ating buhay ay maitugma ayon sa mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway madama ang nakapagpapagaling ng ginhawang dulot ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pangangalaga at pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw na ay magtamo nawa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Dalangin din po natin ang ating mga kapatid na may sakit, lalong-lalo na po ang aming kapatid si Father William Villaflor, lahat po ng mga COVID patients, COVID victims, na sa gayon magkaroon sila ng magandang pamumuhay at maayos. Panalangin natin sa Panginoon. Diyos ng kagalakan, pagpalain mo kami. Makapangyarihang Diyos, isinugo mo ang iyong anak na si Jesus ang kanyang buhay para kami ay maging malaya. Iligtas mo kami alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at ibalik mo ang kaayusan at kapanatagan ng aming mundo sa pamamagitan ng aming pakikipagkasundo sa iyo na aming Panginoon, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Samo namin manatili kami, tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Ito alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon, ikay iyong pinakikita sa tanan. Ngayon nga'y iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin ang mga simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na po si Konsolasyon, na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Kapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa akin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na nagmamahal. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Magsipo muna ang lahat. Kahit na kahirap ng buhay, basta't pagsapit ng Pasko, maghahanda ako ng pandesal at ng lugaw para sa'yo, punso. At kahit na walang aginaldong nakuha, basta't iyakap kita sa iyong mga mata, aking nakikitang may pag-asa pa. Kaya anak, tayo may nasasabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Dahil ang Pasko'y nasa ating puso, wala naman ang Pasko sa Monte Quezon de Bola o kay Santa Claus. Ang diwa ng Pasko ay sasanggol na inilang sa sabsahan, katulad mo, anak.
Kahit na walang Christmas tree o kastanyas, basta't kapiling kita. Parang sa Belen, tayo'y mayroong tanod na isang bituin. Kaya ngayon, tayo may nasasabsaban, tuloy pa rin ang Pasko. Dahil ang Pasko ay nasa ating puso. Wala naman ang Pasko sa Hamot, Quezon de Bola o kay Santa Claus. Ang diwa ng Pasko ay sasanggol na sinilang sa sabsaban, katulad mo, anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at basbasan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see. Joy to the world, the Savior reign. Let men their songs supply. Rockets and floods, what hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature see, and heaven and nature see, and heaven and nature see.